Hello mga kapakners! Welcome back to our YouTube channel. It's Pakners Farm Vlog. So, nandito ako ngayon sa aming palayan. Dati siyang palayan, ayan, kung makapansin niyo, dati siyang palayan, ginawa na lang siyang pastulan ng mga hayop. So, bukas, ang gagawin ko ay magpapabakod ako. Magpapalagay ako ng net dito sa palibot. So, yan, paglalagyan ko yan ng net, palibot, para mapagpastulan na ng aking alagang kambing. Sayang naman kasi at ang hirap mag-asikaso ng kambing dahil pag umaga kailangan pa siyang ipastol dahil nakatali, at the same time pag medyo mainit ang panahon kailangan pa siyang bisitahin or ilipat sa malilom. So samantalang kung ito ay may bakod na, ayan, kung malalagyan siya ng bakod, wala namang dapat asikasuhin. So lalagay lang siya, maglalagay lang ako dito ng kubo sa gitna or pwede rin doon dito para medyo malilom. Ayan. And then pag mga siguro mga 8 or 9 o'clock ng umaga ay medyo matingkad na yung sikat ng araw, saka lang namin siya aalpasan or saka namin bubuksan yung gate ng kubo para makapangain sila. Mahirap kasi silang alpas talaga kasi nga kapag medyo mahamog pa yung mga dahon or yung damo at nakakain nila, baka yun pa yung maging cause ng pagkakaroon nila ng bulati or at the same time ay yung tinatawag na mouth disease. So malawak din ito mga kapakners kasi hanggang dun pa ito, yan, yun, lawak pa yan, hanggang dun siya. So bumili ako sa Shopee ng 200 meters na net. So net na yung binili ko para siguro kahit manok ay hindi makawala, kasi may alaga din akong free-range chicken. So pwede kong pagsamahin dito or pwede kong hatiin ito sa manok at sa kambing. So napakalawak din yan mga kapakners. And then bumili na din nga pala ako nag-order na din po ako nung kawayan para ibugsok. At ready na ito bukas kasi umupa naman ako. Ayan, ayan. Yan yung kawayan. So natulisan na namin yan and ready na yan para bukas. Ayan. So pamula dito mga kapakners, ayan, diyan kami magsisimula ng bakod hanggang doon sa sulok na yon, sa may sa unahan ng niyog. At babaybayin namin yung bakod na yan na malapit hanggang doon naman sa may, yan, sa dulo yung maraming niyog na yon, sa kantuhan nun, yung niyog na mababa, hanggang dun po sa palibot na yon. Yan. So dito ako muling magsisimula na mag-alaga ng kambing. Actually ito pinaglalabuhan na ito ng aming mga kapitbahay dahil nga wala pa siyang bakod. At siyempre, ganyan talaga, walang mapaglalabuhang iba kundi ito lamang kasi ito lang yung area na medyo madamo. Yung sa kanila naman kasi puro kugon lang ang nakikita at baka walang makain yung kambing. So lalaki ng kambing dito. Ayan. So hanggang dun po yan sa kanto na yon. Ayan, hanggang dyan at hanggang dun po. Ayan. Kasi hanggang dyan lang po dahil dun po sa una-unahan ay gagawin ko din po yun ng another na bakod para naman po dun sa aking free-range chicken. Ayan. So kailangan ko pang ipatastas itong mga nakalaylay na mga puno, sanga ng puno. So kailangan po kong alisin ito. Yan, para mailagay namin bukas ng maayos ang net. Siguro sa maghapon baka kayanin naming matapos ito, basta maayos lang. So dito din po manggagaling yung gagawing bakod. Yan din eh. So bali dito dadaan siya dito. Hindi na po ilalabas na po namin yung mga saging dahil baka kainin po ito ng aming kambing. So ayan. So yun lang muna mga kapakners.